at sa mga magiging tatay. At mamaya po, no, mga tatay, kapalita ko ay meron pong fellowship ng mga tatay mamayang gabi. Kaya bumalik po kayo, after time fellowship man ng gabi, alas 12 man ng gabi. Kaya bumalik po kayo mamaya para malaman niyo po yung ating gagawin. Lahat po magalas yung ating mga nanay dyan, at siguro po naman ay papatutan po sa inyo, no? Okay, muli po, Happy Father's Day, mga tatay. Salamat sa Lord na kayo po ay kanyang dinala dito sa church at kayo pinagiging pagpapala. Pagpapala kayo at kagalakan ko po kayo. Natutuwa ako na kayo pinagkalap ng Lord dito po sa Calvary Bible Baptist Church. Okay, buksan niyo yung Bible sa bago po Isaiah chapter 4 and number 1. Isaiah chapter 4 and number 1. Kaya siguro mamayang hapon ay nagsili lamang yung ating pong programa. No? Para po sa mga tatay. Isaiah chapter 4 and number 1, dalawa yung talata po natin, nagagamitin ko yung umaga. Isaiah chapter 4 and number 1. Misa na po natin itong ginamit at muli po ay dadalhin ko kayo muli dito sa talatang ito. Isaiah chapter 4 and number 1. Nakita na po niyo? Isaiah 4:1 hanggang verse number 2. Nakita niyo? Tayo lahat. Ready? Okay na. And in that day, 7 women shall take hold of one man. Okay, nakita po? Okay, nakita niyo? 7 women sa isang lalaki. Okay? Saying, we will eat our own bread and wear our own apparel. Only let us be called by thy name to take away our reproach. Nakita niyo? Alright. Now, verse number 2, in that day. Is it the word? Now, sa verse number 1, in that day. Okay? Verse number 2, in that day. Anong day yun? Anong day yun? Ha? Alright. Now, ito po'y prophetic. Binanggit ko minsan, ito po'y prophetic related to the days in which we live. Are you listening? Ito'y tumutukoy sa panahon natin ngayon. Alright? Okay. Verse number 2, in that day shall the branch of the Lord be beautiful. The branch ay walang iba kundi si Christ na ating Panginoon na siyang darating. Na siyang darating na muli. Are you with me? Amen? Now, we really believe that Christ is coming again. Siya'y muling magbabalik. Listen to muli. Siya'y muling magbabalik. Like a thief in the night. Are you with me? Huwag natin kakalimutan nyo. Yun ang ating blessed hope. Alright? The moment na yung ating blessed hope ay binalanghagan na natin at hindi ko na itinuturo, hindi tayo totoong church ng Panginoon. Okay? We believe that Christ is coming again like a thief in the night. You see? Babalik siyang muli. Okay? Okay. This personal ang pagbalik niya. Amen? Visible. Okay, siya na umakyat ay muling magbabalik. Like a thief in the night. Kaya ang kanyang bilin sa ating mga tumanggap sa kanya is what? Be ye therefore ready also. Diba namin? Okay? Kayo magsipaghanda sapagkat siya darating, sa panahon hindi ninyo inaakala. Kaya ang lagi kong hamon is what? Are you ready? Ha? Naghihintay ka ba sa muling pagbalik ng ating Panginoon? And in that day, meron siyang kukunin at meron siyang iiwan. Don't forget that. Okay? Meron siyang kukunin at meron siyang iiwan. O sino yung kanyang kukunin? Saan nagtatalhin yung kanyang kukunin? Sa ng Bible, may mga tao hindi dadalas na kamatayan. Meron siyang kukunin at meron siyang iiwan. Sino yung kanyang kukunin?
Thank God. Kung ikaw ay ligtas na, may katiyakan ka ng langit pagka namatay ka sa sapagat talagang tinigyan mo siya bilang tagapagligtas, mapalad ka. Okay? Meron siyang kukunin, saan niya dadalhin? Sa kanyang kalangitan. At meron siyang iniwan. Kung hindi ka ligtas, wala ka pang katiyakan ng heaven, kamaawa ka. May iwan ka dito. Kaya lagi mo hamon, hanggang may panahon pa, okay, hanggang may panahon pa, seryosohin mo ang Panginoon. Dumalo ka na rin lamang dito. No? Huwag kang umalis nang hindi ka tiyak na natin pupuntahan. Be sure na tinanggap mo talaga sa bilang iyong tagapagligtas. Hindi ka lang dumalo, hindi ka lang nagpabaptize. Baka akala mo sapagat binautis mo kasi pupunta ka na langit. Nagkakamali ka. Kung hindi mo talaga tinanggap si Christ bilang Savior, hindi mo pa siya Savior. Sorry to say, kahit binautis mo kita ng 10 times, impyerno pa rin ang pupuntahan mo. Believe me! Believe me! Believe me. Hindi kita para lokohin. Okay? Hindi kita para bulahin dito. Oo, wala ka sa akin. Okay? Hindi kita binobola. Hindi kita para suyuin, para dumalo. Hindi kita para patusha, para dumalo ka. Ang mahalaga sa akin, ligtas ka, tiyak mo lang ito pupuntahan mo. Okay? Matitiyak mo lang ang langit. Matitiyak mo lang ang langit. Kung si Kristo ay talagang tinanggap mo bilang iyong ligtas. At alam mo, meron ang buhay na wala hanggan. Sabagat minsan sa buhay mo, nare-realize mo talaga, tinunod mo talagang isa kang makasalanan. At sabagat makasalanan ka, alam na unawa mo, may impyerno kang pupuntahan. Ha? At nagpasalamat ka sabagat makasalanan ka, inibig ka pa rin Diyos. At si Jesus na kanyang anak, nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, binayaran ang kasalanan mo, inilibing, pero muli siyang nabuhay. At kung talaga siya tinanggap mo bilang Savior mo, alright? Tinanggap mo yung kanyang katotohanan na inay pinangako, hindi ka na mapapahamak, meron kang buhay na wala hanggan. Alright? Ikaw yung binabanggit na pagtubali si Kristo, yes, meron siyang kukunin. Kung hindi ka sasave, may iwan ka. Okay? So, pisyo na ikaw ay save. Ano po? Ha? Nanay, tatay, kabataan, pisyo na ikaw ay ligtas. Ha? Okay? Minsan may nakausap ako. Kasi kung di na siya mamatay, sabi ko, okay, kung sakali bang ginawa ka ng buhay, kung sakali bang hindi ka nakalabas ng hospital, kamatay ka, handa ka ba? Ready ka ba? Alam mo, sabi sa akin, ako naman po'y handa, ako naman po'y ready. Sapagkat ako'y may St. Peter, may bayad na yung aking St. Peter, at yung pamilya ko na may iwan ako, sabi ko, tatay, hindi po niya ibig sabihin na handa ka. O sige, ililibing ka sa St. Peter mo, pero saan pupunta kaluluwa mo? Saan ka pupunta? Akala mo, pagka namatay ka, tapos ka na mo. Ikaw may kaluluwa na may katawan. Okay. Kaya, are you ready? Are you sure that if you die today, you will go to heaven? Now, okay, kaya nga itong chapter 4, 1 and 2, ay tumutukoy sa kanyang muling pagbabalik. In that day, ang pinag-uusapan. No? Okay, babalik siyang muli. No? At ang malungkot, according to verse number 1 and 2, in verse number 1, okay, ito po'y Father's Day, kaya nga po ang ating mensahe ay okay, sa mga tatay at para na rin sa lahat ng tatay na lalaki na magiging tatay. Okay, and in that day, 7 women shall take hold of one man. Pwede niyo? At ang sabi nito itong babae sa isang lalaki, okay, we will eat our own bread. And wear our own apparel. Okay? Bayaan mo lamang, that only let us be called by their name. Nagkahanap sila ng asawa. Nagkahanap sila ng asawa. Bigla mo nila magkaroon sila ng asawa. Okay? Kaya sa ganun pala mawala yung kanilang reproach. Alright? Now, anong ibig sabihin? Anong panahon ito? Anong tinutukoy dito? Okay? This exam, we live in a days of pure, real, good men. Alright? We live in a days of pure, real, good men.
Christian, everything is so mixed up and out of order. Alright, ito yung pinutukoy dito. Nakakalaman niyo ba ba? Bakit niyo ba ba? Panong ko dito. Listen, hindi tayo para manakit ng uri ng tao. Hindi. Ang ating pinag-uusapan natin ang tinutukoy sa Biblia na panahong daratnan ng ating Panginoon Kristo. Okay? Isang lalaki sa 7 babae. Bakit? Sapagkat kaunti na lang ang tunay na lalaki. Tama, diba? Ito yung panahon. Alright? Salamat sa Lord na ang ating mga lalaki talagang oriented sila. Okay? To act like a man! Act like a man! Be a man! Kaya, dito mo, bakit nga yung talagang matinong babae, hindi para hindi siya papag na maging asawa kahit pogi-pogi, bakla. Ito yung pinag-uusapan dito. Kaya, hindi panahon na ang mga tao, sabi, teachers, police, ay nangingilag na kumumpronta o magpagalit sa isang transgender. O niya mga pabalita, di ba? Ganun, nangyayari. So dahil doon, inaakala nila na tama sila, no? At nasa katuwiran sila. But of course, hindi utuubra sa church ng Panginoon na kailangan talagang magsalita at sabihin, ipangaral kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa mga tao ito. Alright? Yes, kasi our text is prophetic. Ito tumutukoy sa end times. Are you listening? Sa end times. Alright? Sa panahon babalik na ang ating Panginoon Kristo. Okay? At sa panahon ito, yes, kakaunti na lamang talaga ang tunay na lalaki at tao na malapit sa ating Panginoon. Okay? Yes, men today are what? Most of them are what? Soft and effeminate. Are you with me? Soft and what? Effeminate. Malambot. At bagamat lalaki, kung kumilos, kung malamig, kung malita ay parang babae. Effeminate. Nung panahon namin, nila Arnie, yung mga edad ko rito eh. Arnie siya, Brother Orly, pag matatanda sa akin, yung mga yan. Yung ating mga panahon ay bagamat meron, parang bihira ka makatagpo ng gano'n. Diba? Kada pinupuno natin, diba yung ano panahon natin, diba? Bihira, kaunti lang. At kung meron, siguro ay talagang nagtatago, nadilihin. Diba? Pero ngayon talagang hantaran na. Kasi hantaran na. Okay, at nakakatakot, kung minsan talaga, akala mo, talagang lalaki, sa bagat nag-gym, hindi na mag-gym yung mga lalaki natin. Bagamat nag-gym, di ba? Yung pala, talagang parang nag-window shopping na. Naghahanap ng matipuno. Tama, di ba? Kasi kaya nga halos wala na. Okay? So, saan ka makakakita saan mo makikita yung talagang masculine? Saan? Of course, hindi sa NBA. Hindi sa NBA. Kahit sa NBA, yung mga bakla. Pero yung Christian, masculinity is the Bible. The Bible. Doon kapakita talaga ng unang kung anong kasing tao, behavior, dapat ang isang lalaki.
ang kailangan natin. Okay? What kind of men do we need? Sa ating church at maging sa ating mga pamilya. Alright? Now, 1 Corinthians 16 and verse 13. Nakita niyo po yun? Okay. Naganda niyo po yung ating talata? Isaiah 4:1? Natanda niyo po? Nakita niyo ha? Alright. Okay. Now, tumutukoy ito sa anong panahon? Panahon sa end times. Okay, sa last days, ha? Now, what kind of men do we need? 1 Corinthians 16 and verse 13. What kind of men do we need? 16:13. Ready po na kayo? Ready na kayo? Ready? Watch ye, stand fast in the faith with you like men. And then what? Be strong. Alright? Be strong. Ngayong umaga, okay, sa mixing simple, ay ating pag-usapan itong importance of a godly man. The importance of a godly man. Alright? Okay? What kind of men do we need sa ating church at maging sa ating mga pamilya? Of course, unang-una, we need saved men, di ba? Number one, we need what? Unang-una, kailangan natin sa ating church, kailangan natin sa ating mga tahanan isang tatay na ligtas. Are you with me? Isang tatay na tunay na nakakilala sa Panginoon Kristo. Isang tatay na mayroong testimony. Are you with me? Isang tatay na mayroong testimony. May pagkakong ligtas siya. Tiyak niyang langit ang kanyang pupunta. Yan ating kailangan. Okay? Isang tatay na tinatahanan ng banal na Espiritu sa pagkatunanggap kay Kristo. Sabi ng Romans 8:9, ang sino ang ang walang Espiritu ng Kristo, siya hindi sa Kanya. Alright? Isang tatay na alam mo meron siyang buhay na walang rest, we need what? Save me. Lord, ako yung tulungan. Ako yung patnubayan. Ako bibigyan mo ng salita sa aking bibig. Lord, dalangin ko po na lahat ng tatay, nanay at maging kabataan, Lord, bigyan mo ng pakinig, bigyan mo ng pangunawa, bigyan mo ng weakness upang tumanggap ng iyong mga salita. Hinihiling ko ito, Lord, ang kalakasan, ang tinig at ang kapangyarihan sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Alright. Ano yung number one? We need what? Anong kasi tatay? Save. Okay? Kaya nga tiyak yung mga ikaw ay ligtas talaga, ha? Tiyak yung langit ang pupuntahan mo, ha? Alright? Huwag kang madaya ng diablo. Huwag kang madaya na at papaniwala na ako na may nabautismuhan. Ako na may dumalog. Ako na may dumadalo sa Calvary. Huwag mong panghawakan mo na. At nakikiusap ako. At huwag mo rin panghawakan na sapagkat ang iyong asawa, ang iyong tatay ay safe ka rin. Kailangan mo ng personal na pagtanggap ni Kristo. Okay? We need saved men. Pangalawa, anong kasi pa? We need men who fear God. Pagano lang ito. Okay, ano yung pangalawa? We need anong kasi men? Okay? We need men who fear God. Isang tao, isang tatay na may takot sa Diyos. Alright? Ecclesiastes chapter 12 and verse 13. Ecclesiastes chapter 12 and verse 13, the Bible says, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God. Sa Tagalog, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang utos napagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Nakita mo yan? Okay? Ito ang buong katungkulan ng tao. Sa King James Bible, what? Okay? Okay. Let us hear the conclusion of the whole matter. Ano yung conclusion? Fear God. Maliwanag ba? Fear God. And then what? And then what? And then what? Makalabas? Kita mo? Okay. Kanapasin mo, una yung pagkatakot sa Diyos. Sapagkat hindi mo magagawang sundin ang kanyang utos kung wala ka namang takot sa kanya. Di ba alam niyo? Are you with me? Fear God. Okay? We need men who fear God. Alright? And let me naman, bago pa pastor, ano bang
matakot sa Diyos. Hindi ito yung nangangatukat. To fear God is what? Meron kang buhay na malinis. Okay? Kaya nga, okay, ano yung sinapil ka? Number one, clean man. Ang tao na may takot sa Diyos ay malinis ang buhay. Alright? Okay, you see, clean man. Ang sabi ng clean man, free from bad habits. Walang itinatago na kalokohan. Maliwanag ba? Walang itinatago na kasamaan. Clean man. Alright? Sabi ng Bible sa Psalms 19 and verse number 9, the fear of the Lord is clean. The fear of the Lord is clean. Ang takot sa Panginoon ay what? Lakas. Malinis. Nananatili magpakailanman. Ang mga kahatulan ng Panginoon ay katotohanan at lubos na matuwid. Okay? Kaya pag sinabing takot Diyos ay hindi ito nangangatog, kundi namumuhay siya ng malinis. Bakit? Kasi may takot sa Diyos eh. Alright? May takot sa Diyos, no? To fear the Lord means to acknowledge His presence in your life. Alam mo, nakikita ka niya. Alam mo, wala kang lugar ng puntahan na makapagtatago ka sa Panginoon. Ha? Okay? You see? Okay? At namumuhay ka na meron kang awareness that God is watching and directing your life. Alright? Clean. Ano pa nga? Man of character. Ito ang kailangan natin. Ito ang kailangan ng bawat pamilya. Ito ang kailangan ng church ng Panginoon. Mga kalakihan, may takot sa Diyos. Sa bakit may takot sa Diyos? Ano klaseng tao siya? Clean. Ano yung pangalawa? Meron siyang what? Pakalakas. Meron siyang character. Man of character. Hindi police character. Di ba? Man of what? Character. Alright? Now, take note. Anong ibig sabihin ng character? Character is what you are when no one is. Pakalakas siya. Character is what you are when no one is around. Yun ang character. Yung reputasyon na Tagalog, yun yung ikaw sa harap ng tao. Ako, di ba mo? Yung character ay yung ikaw pag walang nakakakita sa'yo, ginagawa mo. Nakikinig ba ka sa akin? Yun. Okay? The measure of real character is what he would do if he would never found out. What he would do if he will never found out. Nakakita po ko doon? Amen? Pag sumobra ba yung sukli sa'yo, hinahabol mo yung tao, sumobra sukli mo. Nakikinig ka sa akin? Nakikinig ka sa akin? Pag balansiya, halimbawa sa mall, minakita kang wallet mo, maraming pera, may kalalabas lang. Yung wallet ang gagawin mo, ay bless you. Tama, ganda ng sapatos na nakita ko doon. Yung alam mo, hahabulin mo may-ari. Pakalaman na, the measure of real character is what you would do if he would never found out. Ang gagawin mo. Alam ko, yung isang nanay dyan, yung wallet doon, hindi makita. Baka nahulog sa likod. O nahulog doon sa kalsada. Kung sa kalsada yun, naging na yun. Pero kung dito, pag walang laman yun, nakilyon, dadalhin pa yun. Asa nga ulit? Ano nga ulit? Asa mo? Ayun. Meron character. Okay? Proverbs chapter 8, verse 13. Kawikaan 8:13. The fear of the Lord is to hate evil. Ano pa? Pride. Ano pa? Arrogancy. Ano pa? Evil way. And the proverb mouth. Sabi ng Diyos, do I hate? Nakita mo? Galit ang Diyos sa taong mapagmataas. Galit ang Diyos sa taong
mayabang. Galit ang Diyos sa masama ang gawain. Galit ang Diyos sa bibig na mapagtumayaw at mapanglait ng kapwa. Nakita mo? We need men who fear God. Malinis ang buhay. Hindi pa kalwa. Meron siyang merong character. Okay? Kaya nga, mga nanay at mga tatay, magpasalamat kayo sa Diyos kung ang inyong ama ay member ng Calvary. At lagi nakakapakinig ng salita ng Diyos. At nakikita niyo naman, bagamat hindi sila perfect, pero nakikita naman, nagsusumikap na mamuhay alang-alang sa Lord. Be thankful. Be thankful sa mga tatay na yan. Alright? We need men who fear God. Alright? Ligtas, nakatinagap si Christ at may takot sa Panginoon. Amen? Secondly, ano pa kailangan natin? Men who are faithful to God. Una, may takot sa Diyos. Pangalawa is what? Faithful to God. In 2 Corinthians chapter 22 and verse number 7. 2 Corinthians 22 and verse number 7. Second Corinthians 22, verse number 7. At nakita na po ninyo? Basahin na po natin sa Tagalog. Kaya, gayon man, walang pagtutuos na ginawa sa kanila sa salapi na naibigay sa kanilang kamay. Bakit? Sapagkat kanilang ginawa may pagkatapat. Alright? Okay. Hindi na sila inimbestigahan sa gastos nila. No? Doon sa templo. Hindi na sila inimbestigahan sapagkat kilala nila kung sino yung mga tao inilagay nila. Anong kasi mga tao? Okay, mga tao what? May katapatan. Maliwanag po ba? So, pangalawa, anong kasi kalakihan? Tatay. Lalaki, ang kailangan natin una, may takot sa Diyos. Ano yung pangalawa po? Men who are what? Men who are faithful to God. Faithful to God. It means, una, willing to serve the Lord. Willing to serve the Lord. In Psalms chapter 100, verse number 2, sabi ng Bible, serve the Lord with gladness. Alright? Yun ang faithfulness. Yun ang katapatan. Yun ang ibig sabihin ng pagkatapat. Willing to serve God. Willing to worship God. Amen siya? Nakikita ng anak, nakikita ng pamilya niya na siya'y tapat sa Diyos, may takot sa Diyos, at nililingkod sa Panginoon Diyos. So, ito ang ating kailangan. Alright? Mga tatay na naglilive by what? By example. Nakikinig ka sa akin? Amen? Namumulod ng merong na nagpapakita ng halimbawa. Let me remind you, mga magulang. Ano po? God expect men to lead. Are you listening? God expect men to lead His family. Di ba namin? Yung tatay, hindi yung babae. Don't forget that, okay, si Joshua ang nagsabi, as for me and my house, we will serve the Lord. Alright? Hindi si Mrs. Joshua, okay? Kundi si Mr. Joshua sabi, sa kanang akin at sa akin, sa balan, we will serve the Lord. Alright? We will serve the Lord. God expect men to lead. No? Ano pa? God expect, and God expect me to live in setting the good example maging sa spiritual na bagay. Yes, we need men who fear God. We need men who are faithful to God. Willing to serve God. Willing to serve God. Kaya nga blessing yung isa na yun, okay, hahanapin ng mga anak, si daddy, wala ang daddy nyo. Nasa church, meron silang gawain doon. Nakinig ba kayo? Wala ang daddy nyo. Na-schedule nyo ngayon, nasa Bible study sila, nasa soul winning sila. Hindi ba maganda? Amen? Nasa daddy nyo, nasa sabungan. Bagong bukas sa sabungan, doon sa masapang.
Kaya hindi ka pwedeng bumipilit ng takbo doon. Baka makasagasa ka na sa bungiro. Oo. Alam ko may kasalan eh. Oo, takbo na yun. Meron sa bubukan. Meron sa pila. May masapang. Saan pa susunod? Mga anak, nagkapasalamat ba kayo? Napagwala ang daddy sa bahay, nasa Bible study. Amen? Mga nanay, be thankful. Ano yun? Be thankful. Bayaan mo sila kung gusto mo mag-Bible study. Kaya kung susumama ng mga surveying. Magpasalamat ka. Wala sa barkada yan, nasa gawain ng Diyos. Amen? Salamat ka. Okay. And don't forget, bawat isa sa atin ay magbigay sulit ng kanilang sarili sa Panginoon. We need men who are willing to serve God. Alright? Ano ba? Men who stand for something. Men who stand for something. Men who stand for the Lord. Naninindigan na para sa Panginoon. Yan ang ating kailangan ngayon. Alright? Can you imagine yourself? Malungkot, hindi ba? Na habang papalapit ang Panginoon, kakaunti na lamang ang talagang tunay na lalaki. Can you imagine that? Amen? Isang lalaki, 7 babae sa isang lalaki. Nakikinig kayo, kaya mga nanay, okay? Be thankful sa mister niyo ngayon. May nakatingin diyang 6 na babae. Anak. Tama, di ba? Tama, di ba? Be thankful. Can you imagine? Isipin mo, si Brother Ruben, may 6 po nakatingin sa kanya. Mas Brother Lando. Amen? Nakatak po kayo. Jackpot. Amen? Kaya kahit magalit kasi mister mo sabihin, visit yan. May sasambot siya. Kaya be thankful, amen? Mga anak, pray sa mga tatay ninyo. Alright? And mga tatay, be thankful. Be thankful. Alright? Na pinagtiwalaan ka ng Diyos ng pamilya at mga anak. Diba? Na pamumunuan mo. Pamununahan mo. Alright? Di lang sa salita ko, di ba, by your moral example. Okay? And to lead them in the spirit, sa mga bagay na spiritual. Ikaw muna, mga anak, pamilya ko, prayer meeting. Mga anak, bago na, matulog ng maaga, bukas, gigising ng maaga, Sunday, Lord's Day. Alright? Okay, kaya ng tanghali, mamayang gabi, balik ulit sa tayo sa church. Araw ngayon ng Panginoon. Men who stand for something. Okay? Men who are faithful to God. Faithful to God. Men who stand for something. In the book of Ezekiel 22 and verse number 30. Ezekiel 22 and verse number 37. And I saw for a man. Ayun mo na. Okay, kanina. Okay, 7 babae. Isang lalaki. Alright? At dito naman, ang Panginoon nagsalita. Ayun mo okay? Nagsalita ang Panginoon. Ano sabi ng Diyos? Nakalabas? And I saw for what? Tignan mo? Kahit Diyos naghahanap ng man. Maliwanag ba? Maliwanag ba sa inyo? Sabi ng Lord, and I saw for a man. Ano kasi man? Okay, sa gitna nila, men that should be what? Make up the heads. And what? Stand in the gap before me. Nakalimutan mo yan. Naghahanap siya ng kalakihan. Okay? Na handang manindigan at maninindigan na para sa Panginoon. Bakit? Sapagat talagang sa huling sandali, bago dumating si Christ, kakaunti na rin ang kalakihan na handang manindigan alang-alang sa Diyos. Nakatingin mo kaya? Sabi ng Bible, sa huling panahon, anong kasi mga tao?
lovers of pleasure more than lovers of God. Paliwanag ba? Magaling sa magaling sa kalayawan, magaling sa kalokohan, pero wala, hindi ba? Maibigin sa layaw, puro kasiyahan, pero walang pag-ibig sa Diyos. Okay. Kaya nga, yes, kaya nga mahalaga talaga. Kailangan natin ng mga godly men. Alright? Ano kasi ang godly men? Men who fear God. Ano yung pangalawa? Men who what? Faithful to God. Willing to serve God. Liwanag ba? Willing to serve God. Okay? Men who stand for God. In Acts 16 and verse 13. Acts 16 verse number 13. Tignan niyo po. Mag-isabat ng huli. No, nagbigay din si Apostol Pablo, no, ng warning sa mga kalakihan doon sa Corinthian church. Kaya mo yung warning niya. Acts 16 and verse 13. Yung aking binasa kanina, nakita niyo po? Alright, ano sabi ni Pablo? Watch ye. Acts 16:13, ready? 1 Corinthians 16, okay, 1 Corinthians 16:13. 1 Corinthians 16:13. Andiyan na kayo? Ready? Basa. Watch ye. Stand in the faith. Ito nyo, magpakatatag kayo, magpakatibay kayo sa pananampalataya. Then what? Quit you like men. The word quit does not mean what? Does not mean what? Yung umalis, no, tumakas, lumayo. The word quit what? The word quit means what? Act like a man. Quit you like men. So, quit you like men, baka labas ha? Baka labas. Act like a man. Be strong. Be strong. You follow me? Grow up. Be mature. Yan po pinag-uusapan niya. Bakit? Talagang sa huling panahon, kakaunti na lamang talaga. Alright? Kakaunti na lamang talaga. Ang real good men. Alright? Nakita nyo? Matapos sabihin, act like a man, mo, be strong. Okay, be strong. Okay, magpakatatag, magpakatibay kayo. Okay? Malindigan kayo na para sa Panginoon. Huwag niyo i-compromise ang inyong pananampalataya. Maliwanag ba? Huwag niyo i-compromise ang inyong pananampalataya. Alright? Okay? Stand fast in the faith. Stand fast in the faith. Alright? Tayo, ginagawa sa inyo, hindi tayo nagpupunta ng church, hindi tayo naghahanap ng simbahan na malapit lang sa atin. Hindi gano'n, ang tsura ng tao, ng totoong Kristiyano. Okay. Kaya sabi ko, I'm very thankful. Marami yung membro, mas malayo dito sa Santa Cruz, pero dito sila nagpupunta. Salamat sa Lord. Sapagkat oriented tayo, di ba? Hindi natin kailangan ang church na sapagkat malapit lamang sa atin, ang ating kailangan iwan church na malapit sa Diyos at sa salita ng Diyos. Okay. Men who stand for the Lord. Okay? Mga tatay na marunong at matatag mo sa mga anak, pamilya ko, we are Christian. Di ba namin? Kristiyano tayo. We are God's people. We are to be different. Amen? Hindi kung saan sila, doon din kayo. Hindi kung anong itsura nyo na yun. We represent the Lord. Amen, Christian? Amen? Marunong magsalita, marunong magbawal sa mga anak. Maliwanag ba? Kaya mga anak, be thankful, ha? Kapag yung mga tatay natin dito, mga tatay mo, pinagbabawalan ka, pinagsasabihan ka, dapat lang. Sapagkat alam nila, ipananagot nila kayo sa Panginoon. Yung ba mga tatay nyo, ginigising pa ba kayo kapag ka Sunday? Kung ginigising mo kayo, tama lang. Yung mga anak, yung mga tatay, di ba, inuobliga ba kayo na mag-church?
Okay, huwag sana mangyari kapag galing ko. Nakinig ko kayo? Huwag sana mangyari kapag galing ko, nag-aaway-away pa kayo. Nagpapagalitan pa kayo para lang kayo mag-church. Kung ganun o galing mo, nakakahiya ka. Baka hindi ka Kristiyano. Ano, pipilitin ka ba magsimba? Ano, kala mo kasing tao ka. Baka hindi ka tupa. Tama, di ba? Ang tupa, maamo sumusunod. Ang kambing, ninunuwag at babaho. Amen? Kaya salamat sa mga tatay na marunong magsalita na bawa na kayo. Alright? Lord's Day ngayon. Mag-church tayo. Amen? Ipuyat po ako. O sige, pag-uwi, matulog. At mamaya, pagkagising mo, nasa church ka na. Amen? Amen ba siya? Amen ba? Tama ba? Tama na rin. Okay, at Wednesday, mag-churches pa rin tayo. Dati, bakit ba kailangan mo yun? Sapagkat ang sabi ng Panginoon, Hebrews 10:25, pakalakas nga, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. Tama, di ba? Ang Diyos ang nagsabi, huwag niyong kaliligtaan ang pagtitipon-tipon at huwag niyong gayahin yung ugali ng iba. Kundi bagkus mag-aralan kayo sa isa't isa. Lalo't higit na mamalas yung malapit na ang araw. Tama ba? Amen, Krishna? Men who stand for something. Alright, mahalaga yun. May tinatayuan tayo. Mahalaga yun. Okay? Sapagkat bihira na talaga makakatagpo ngayon ng totoong Kristiyano na marunong malindigan sa salita ng Diyos. Okay? Mga tatay na ipinananawagan ang kanyang mga anak. Mga tatay na pinagpre-pray ang kanyang pamilya sa Panginoon. Okay? Yes, men who stand for the Lord. Remember si Abraham? Nung sinabi ng Diyos kay Abraham, ililihim ko ba kay Abraham yung gagawin ko sa Sodom and Gomorrah? Samantalang si Abraham, kilala ko siya, na kanyang tuturuan ang kanyang mga anak ng aral ng Diyos. Pinabitag niya kay Abraham na yung Sodom and Gomorrah, gugunawin niya. Remember that? So, andyan si Abraham, nakipag-usap sa Lord at nakipag-tawar. Lord, kung sakali ba meron 50 na righteous sa Sodom and Gomorrah, gugunawin mo ba? Remember that? Ang sabi ng Diyos, okay, kung meron 15, gugunawin. Lord, how about 30? O sige, hindi ko gugunahin kung meron 30. Lord, isa pa po, how about 20? O sige, hindi ko gugunahin kung meron 20. Lord, isa na lang po, kayo magalit, hamo 10. Ano ba na? Nakipagtawaran ko na siya sa Lord. Sige, hindi ko gugunahin kung 10. Pero alam na naman niya, 3 lang ang nakalabas. Ang isa, naging haligi asin pa. Di ba naman siya? Now, anong ibig sabihin? Si Abraham ay talagang tao matuwid. You follow me? Amen? Tumayo siya na para sa Lord. Amen? Tumayo siya sa God. Ipinamagitan niya yung kanyang pamangkin si Lord na huwag magunaw na kasama ng Sodom and Gomorrah. Ito yung isang bagay na kailangan natin. Okay? Faithful men. Okay? Mga tatay, mga kalalakihan, tapat sa Diyos. Tapat sa Panginoon Diyos. Willing to serve God. Okay, ano ba? Men who stand for God. Okay? And men who are what? Faithful to the church. Tapat sa church. Tapat sa church. Alright? Listen. Huwag yung isipin na maliit na bagay ang church. No. Hindi ito maliit na bagay. Kung bihira. Alright. Ano sabi ng Bible sa Ephesians 5:25? Mga asawang lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawang babae, gaya naman ni Kristo na inibig niyo yung kanyang church. Nabasa ba?
Gaya naman ni Kristo na inibig niya yung kanyang church at ibinigay niya yung buhay niya para dito. Maliwanag ba? Ganun kamahal ni Kristo sa church niya. Sa pagkakang church niya, ito yung kanyang body. Ito yung kanyang body. Si Christ ang head, ito yung kanyang body. Di ba namin? Kaya amen? O kaya hindi mo pwede mga na mahal ko si Christ pero hindi ko mahal ang church. Tapat ako kay Christ pero hindi ako tapat sa kanyang church. Pero paano mangyayari yun? Yung faithfulness mo kay Christ, dito mo ipapakita. Di ba namin? Arinig? Yung willingness mo to serve God. For example, naunawaan mo halimbawa yung binigay ko na ang faithful man ay willing to serve God. Tama? Tama? Ang faithful man ay willing to serve God. Ngayon, paano ka magsaserve sa God? Saan ka pupunta para makapag-serve ka sa Diyos? Saan ka pupunta? Dito ka pupunta. Because God's work being done today is done through the local church. You see, kaya nga, faithful men, ang faithful ay faithful to the church. In 1 John 2 and verse number 13, 1 John 2 and verse number 13, sundan niyo pa yung Bible, no? 1 John 2 and verse number 13, alright, talaga na po ninyo? 2:13, 1 John 2:13, ready? Basa. I write unto you, fathers. Kaya yan? Guhitan nyo. Kung tatay ka, guhitan mo yan. Okay? I write unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. Si Christ. Ano po? I write unto you, young men, because you have overcome the wicked one. Sino yung young men? Yung young tatay. Liwanag ba? I write unto you, little children. Sino yung mga anak? Because you have known the Father. Tingin po yan? Kasi kaya nga, ang mensahe ng Bible is what? Faithfulness to the church. Faithfulness ng mga tatay. Alright? Faithfulness ng mga tatay. No? Okay, sa church at sa kanyang pamilya. Alright, huwag mo makalimutan, mga tatay, ulitin mo lang, no? Kayo ang talagang inaasahan ng Diyos na mamumuno sa inyong tahanan. Kayo po talaga yun. Kayo po yun. Kaya kung ibig nyo maging faithful ang pamilya ninyo, bakit kayo mahalagang makita kayo faithful? Amen? Amen? Maaasahan. Aasahan kayo. Kaya sabi ko, kaya ito yung project natin, yung mga tatay sinabihan ko, mga tatay, kailangan natin ipagawa yung ating kisame, tumutulog doon, kailangan ipapinturahan yung buko, kailangan pagawa ito, kailangan natin ang mali. Sinabi ko sa mga tatay. Alright. Amen Diyos yan. Sila ang bahata dyan. And thus be faithful to follow Christ and lead the family. Pakilakas nga, faithful to follow Christ and lead the family. Alright? Again, in the plan and purpose of God, the Father is the head. He is the head, He is the leader of the family. Alright? Yan ang talagang layunin, yan talagang plano ng Diyos. Ang mga ama, ang siyang pinuno, ang siyang ulo ng kanyang sambahayan. Alright? Kaya nga, huwag mong biguin ng Diyos, tatay. Amen? Huwag mo siyang biguin. Okay? Makakaya mo yan, magagawa mo yung sapagkat talaga, hindi ka ilalagay dyan nang hindi mo yan makakaya. Amen? Faithful to follow Christ and lead the family. Ephesians chapter 6 and verse number 4. Ephesians 6 number 4. Ephesians 6 and number 4.
Alright, nakatuloy po? Nakatuloy po ninyo? Ready? Basa. And ye? Nakatuloy mo? Talagang binibigyan diin ikaw. Tama? And ye, at kayong mga ama, tama ha? Huwag niyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon saan? Sa saway at what? Aral ng Panginoon. Provoke not your children unto wrath. Ano sabihin ng ipamungkahi? Ha? Huwag mong sanayin. Nakikita mo ba kayo? Huwag mong sanayin yung mga anak mo na susunod lang sila pagka galit ka na. Paliwanag ba? Uy, ay yung mga anak. Ha? Huwag naman mangyari na susunod lang kayo kapag galit na ang tatay mo. Matuto kayo na isang salita lamang nakikinig ka, sumusunod ka. Paliwanag ba? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Tama ba? Tama ba? Children, obey your parents, okay, and honor thy father and thy mother. This is the first commandment we promise. Obey. Honor them. Okay? At anong binili sa mga tatay? Tatay, provoke not your children unto wrath. And ano ba binili sa'yo? Okay? Nurture them. Ano ba? Admonish them sa salita ng Panginoon. Okay? He's faithful to follow Christ and lead His family. You see? Now, the Bible says, in that day, sa araw na yan, ito yung panahon natin, no? Alright? Okay? Kaunti na lamang talaga ang godly men, faithful men. Alright? Bagkus, karamihan sa araw, ako rin ba, ang karamihan ngayon ay lalaki nga, pero parang hindi lalaki mamuno, kumilos, magsalita. But I really believe sa Calvary Bible Baptist Church, dito natuturuan tayo, marami pa rin. Namigisan? Marami pa rin. Okay? Kaya nga, ayos ko hamunin lahat ng mga tatay na ngayon, ating i-dedicate ang ating sarili sa Lord. Lord, gawin mo sa akin yung minamabuti mo. Ito ako, willing ako. Gawin mo ako mabuting ama, maliwanag ba? Mabuting pinuno, mabuting halimbawa sa aking pamilya. At mga anak, dahil ko kayo humuli. Okay? Be thankful sa Lord na may tatay kang ganyan. Amen? At mga nanay, be thankful sa Lord. Siya, mister mo. Maraming nakatingin dyan. Mapalad ka. Tayo na rito man.